Welcome sa Mythical Creature Stories. Sana'y huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat! Magiliw at nakangiting nagsiliparan palapit kay Jolino ang mga lambana. Matapos niya itong anyayahang kumain, masaya nilang pinagsaluhan ang mga sariwang pagkain mula sa kalikasan. Sa loob ng 1 taon ay agad niyang nakuha ang loob ng mga ito. Dahil sa tulong ng mga lambana ay napadali ang kanyang hangarin na maging isang mahusay na antingero. Sila rin ang dahilan kung bakit niya nakamit ang mga pambihirang mutya. Mga kaibigan kong lambana, tanggapin ninyo ang aking taos-puso na pasasalamat. Dahil ginabayan niyo ako sa aking maikling panahon na magkakasama tayo. Hindi niyo ako pinabayaan. Malugod niyo akong tinanggap sa inyong mundo. Ngunit nakakalungkot bang sabihin na kailangan ko nang bumalik sa mundong pinanggalingan ko. Natupad ko na ang aking misyon sa mundong ito, ang maging isang magaling na antingero at tagapamagitan sa mga engkanto at espiritu. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong nyo. Iiwan mo na ba kami, kaibigan? Babalik ka na ba sa mundo nyo? Maaari ka namang manatili rito na matagal hanggat gusto mo. Bukas ang aming daigdig para sa iyo. Saad na tanong ni Bana, ang prinsesa ng mga lambana. Oo, Bana. Kailangan ko nang bumalik sa aming mundo sa lalong madaling panahon. May mabigat akong obligasyon na dapat kong gampanan. Ngunit bago ako bumalik sa aming mundo, kailangan ko munang magtungo sa mundo ng mga diwata. Nasa matinding suliranin ngayon ang kanilang daigdig. Kaya nga nagsanay ako sa mundong ito upang lunasan ang kumakalat na epidemya na matagal nang nasa propesiya ni Pedro. Alam ko na ang tungkol sa bagay na yan, Jolino. Nabanggit na ito sa akin noon ni Pedro nung minsan siyang bumisita rito kasama ang reynang siluwalhati. Nakakalungkot ng isipin na tuluyan na mga naging masama sina Mahalya at Pilya. Nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng demonyo. Matagal na naming kaibigan ang magkapatid na Zoro. Ang daigdig namin ay konektado sa kanilang mundo. Kaya nga ako nagmamadaling umalis, Bana. Kailangan ako ni Pedro. Kailangan ako ng mga diwata. Kailangan nila ng tulong ko. Si Pedro ang dahilan kung bakit ako nandito sa mundong ito. Ang sagradong lugar na ito ay walang pahid na kasamaan. Ang dalisay na enerhiya mula sa kalikasan ay taglay ko na. Marahil, sapat na ang aking kapangyarihan upang labanan ang kasamaan. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para makagawa ng lagusan patungo sa mundo ng mga diwata. Paano ka makakatawid patungo roon kung may harang ang bawat lagusan? Makakaya kaya ng kapangyarihan mong tibagin ang selyo? Hindi lang ito basta selyo. May kasama itong sumpa ng demonyo. Sabat naman ni Liway, ang tagapangasiwa sa mundo ng mga lambana. Liway, hindi naman kailangan ni Jolino ang gumawa ng malaking lagusan. Sa halip, kailangan niya lamang ng maliit na espasyo na maaari niyang mapasukan. Alam naman natin lahat na nasa kamay ng magkakapatid na Zoro ang asul na kristal na bumabalanse sa mundo ng mga diwata at ang tungkod ni Tandang Maya. Walang silbi ang kapangyarihan ng reyna kung wala ang kristal. Ngunit huwag kang mag-alala, Jolino. Bukas ang aming palad at tulungan kang makalikan ng lagusan.
ipapasa namin sa mga kamay mo ang purong enerhiya ng mga lambana. Maraming salamat kaibigang Bana. Napakalaki ng naitulong ninyo sa akin. Bukas, bago sumapit ang mukhang liwayway, sisimulan ko ng ritual. Kailangan kong makalika ng lagusan bago pa man sumilip ang araw. Bukas na ang nakatakdang araw ng pagkikita namin ni Kuya Pedro. Tutuparin ko ang misyon na inatang niya sa akin. Sa naganap na pag-uusap ni na Jolino, Bana at Liway, ay tahimik lang nakikinig ang ibang lambana habang naluluhang nilalantakan nila ang mga nakahaing pagkain sa ibabaw ng lupa na nasasapi na ng matitingkad na dahon. Napamahal na sa kanila ang binatang antingero, kaya labis ang lungkot na kanilang nararamdaman sa paglisan nito. Isa si Jolino sa pangalawang nilalang na naglakbay sa kanilang mundo. Samantala, sa mundo ng mga tao ay nagsimula ng kumilos ang magkapatid na Zoro. Upang malaya silang makakilos, ay hinangad nilang manatili sa anyong tao. Gamit ang kapangyarihan ng demonyo at ang asul na kristal na may kakayahan na magbigay buhay, nag-umpisa na ang dalawang gumawa ng sarili nilang hukbo. Una nilang pinuntahan ang himlayan ng mga taong namayapa na. Binuhay nila ang mga bangkay na matagal nang nakabaon sa lupa. Ang malawak na sementeryo ang ginawa nilang kaharian bago maggasik ng lagim. Kayong mga nakahimlay sa lupang ito, ay bibigyan ko kayo ng panibagong buhay. Bumangon kayo at magbigay pugay sa bago ninyong Panginoon. Magsibangon kayong lahat. Maotoridad na wika ni Mahalya. Habang nakalutang ito sa ere, inihagis nito pabaon sa lupa ang baston ni Tandang Maya bago humiling sa hawak na kristal. Ang asul na bagay na ito ay naging kulay itim. Nang bumaon ang dulo ng tungkod sa libingan ng mga patay, ay biglang nagalit ang kalangitan. Dumaguntong ang malalakas na kulog. Gumuhit ang matatalas na kidlat kasabay ng pagbuhos ng ulan, dahilan upang lumambot ang lupa. Sa puntong ito, isa-isang umaahon sa lupa ang mga naagnas na katawan ng tao. Pati ang mga kalansay ay nagkaroon ng mga buhay. Para silang mga puppet na minamanipula ni Mahalya. Matapos silang umahon sa lupa, ay nagsilod sila lahat at nagbigay pugay sa lumulutang na nilalang. Hindi lang sila basta bangkay na muling nabuhay. Ang kanilang mga matay nagbabaga, matutulis sa mga kuko at ngipin, at nababalutan ng itim na usok ang buong katawan. Samantalang si Lilia naman ay nakangising nakatayo sa konkretong krus habang pinagmamasdan ng kanyang kapatid na nasisihang kinokontrol ang mga alagad nito. Iba ang nais mangyari ni Lilia. Nais nito lumikha ng mga tagasunod mula sa sarili niyang dugo. Mamanipulahin niya ang mga tao at gagawing alipin sa pamamagitan ng kamandag na galing mismo sa kanyang mga matatalas na ngipin. Gagawin niyang halimaw ang sangkatauhan, ngunit hindi nila batid na lahat ng kanilang ginagawa ay naaayon sa plano ng nilalang na nasa loob ng kanilang katawan para sa muli nitong pagkabuhay. Ang kanilang mga katawan ay nagsisilbi lamang kokon na nag-iipon ng sapat na lakas mula sa dugo't laman ng mga tao. Kapatid, ano pa ang hinihintay mo? Bakit hindi pautusan ang mga alagad mong magasik na lagim sa lugar na ito?
Ngunit tila batid ko ang inyong mga alipin ay sadyang mahihina. Wala silang sapat na lakas at kapangyarihan. Huwag mo silang malitin, Lilia. Maaaring hindi nga sila malakas. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga pangil ay mapapabilis ang pagdami nila. Ang mundong ito ay magiging tahanan ng mga patay na may buhay. Mga alagad ko, sundin ang aking utos. Magsikalat kayo at patayin ninyo lahat ang mga nilalang na nabubuhay sa mundong ito. Ipalasap nyo sa mga tao ang bagsik ng inyong kamandag. Matapos itong sabihin ni Mahalya, ay agad namang kumilos ang mga bangkay. Nagsitakuhan ang mga ito palabas ng sementeryo. Hindi biro ang kanilang bilis. Ang mga tangi sila ay nagbibigay kilabot sa buong paligid. Nang makalis ang mga bangkay na muling nabuhay, ay tinanong ni Mahalya ang kanyang kapatid kung ano ang hakbang na gagawin nito. Ito lang kasi ang walang ginagawa. Ang plano nilang pagharian ng sangkatuan, oras na magkaroon sila ng sapat na bilang ng hukbo. Sa ngayon, balak kong hanapin ang kapatid ni Pedro. Nais ko siyang mapasa ilalim ng aking kapangyarihan. Malaking banta siya sa ating mga plano. Oras na mapasakamay ko na sa Romano. Magiging madali na lang sa ating pagharian ng mundong ito. Gagawin ko rin mga alagad ko ang mga nilalang na higit na mas malakas pa sa mga tao. Diba? Maganda ang naisip kong plano, kapatid kong Mahalya. Mukhang maganda nga ang naisip kong plano, kapatid. Malaking banta nga sa atin si Romano. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi pa sapat upang tumbasan ang ating kapangyarihan. Masyado pa siyang mahina. Pero ako'y naguguluhan kung sino ang tinutukoy mong nilalang na mas mahigit pang malakas sa mga tao. Sino bang tinutukoy mo, kapatid? Sila mga nilalang na may kakayahang magpalit anyo bilang mga halimaw. Nasa panig sila ni Romano, kaya posibleng makaharap din natin sila. Lilia, huwag mo sila masyadong alalahanin. Higit na mas makapangyarihan tayo sa kanila. Baka nakakalimutan mo na hawak natin ngayon ang asul na kristal ng palasyo at ang tungkod ni Tandang Maya. Nasa katawan din natin ang sagradong tubig sa balon. Kaya imposibleng matalo tayo. Walang sino man ang kayang tumapat sa ating kapangyarihan. Si Pedro at ang Reyna lamang ang mahigpit nating kalaban. Silang dalawa ang dapat nating katakutan. Ngunit malabo na silang makatawid pa dito sa mundo ng mga tao. Malamang sa mga oras na ito ay patay na sina Pedro at luwalhati. Paano kumakayanan nila ang sumpa? Alam naman nating dalawa kung gaano kalakas si Pedro. Kaya nga natin nilagyan ng selyo ang lagusan para hindi nila tayo masundan dito. Wala tayong sapat na lakas sa harapin ang buong hukbo ng palasyo. Hindi ko batid kung bakit ako biglang nakaramdam ng takot. Tila parang sumasakit ang aking dibdib tuwing naririnig ko ang kanilang mga pangalan. Minsan, nagugulan ako kung bakit natin ito ginagawa. Maraming bumabagabag sa aking isipan. Sa pagitan ng magkapatid na Soto, ay tanging si Lilia pa lamang ang hindi patuluyang nasasakop ng demonyo. May natitira pa sa kanya na kaunting kamalayan sa dati niyang katauhan, habang si Mahalya naman ay nilamon na ng kasamaan sapagkat mas marami itong nakain sa katawan ni Deborah. Ang mga alaala nila
ay unti-unting naglalaho hanggang sa makalimutan nila ang dati nilang mga sarili. At habang tumatagal na marami silang napapaslang at nakakain na mga tao, ay dahan-dahan namang nabubuo ang katauhan ng babaeng demonyo. Darating ang panahon sa muling pagkasilang ni General Deborah, ang nag-iisang anak ni Lilith, ang reyna ng Demon World. Samantala, sa kabilang dimensyon, ay mas lalong lumalala ang sitwasyon ng mga diwata at engkanto. Lumawak ang paglaganap ng sakit, dulot ng sumpa. Ang lahat ay labis na nagdurusa sa sakit na hindi kayang lunasan. Walang sapat na pagkain at inumin, ang bawat kaharian ay nakakaranas ng matinding taggutom.